Hello, welcome back sa ating GD6 AI for Games. So, ito yung progress na ginawa ko. So, para mapadali kasi kung hindi ko to gawin kaagad, masyadong matagalan. So, una, ni-remove ko na yung mga soldier and tank. And gumawa ako ng prefab para sa barracks. So, lagyan mo na lang siya ng material tulad ng material na barracks. So, drag ko na lang siya dito. Medyo na ba maganda. Ganyan. And then, apply ko ito. So, gumawa na ako ng scriptable object niya. So, as you can see, meron na. Ayan, meron na ding icon, gold cost. Tapos, punta kay construction. Remove natin yung health bar canvas. And remove mo yung command center. So, ibig sabihin, box collider na lang dito. Pwede rin natin i-remove ito. So, it means di na clickable yung construction natin na prefab. But, si construction, meron siyang box collider ha. So, ayan. Okay, and then, tapos, dapat si construction, naka building din siguro. So, this game object only. Para yung construction natin is para sa placement manager. And then, sa ating barracks, na gawa kayo ng script para sa barracks, extend kay base building. And then, yung dito is meron kang soldier and tank, while kay command center is worker lang. Okay? And then, pwede na natin itong i-remove. Tapos, punta kayo kay worker. Drag mo yung scriptable object ng barracks. Okay. So, para ganito yung mangyayari. Pag i-click natin yung ito, so, pwede tayo mag-click ng ganyan. Okay? Tulad nito. But the problem is, pwede tayo makapag-build ng barracks kahit wala pa tayong command center. Diba? So, ano ba dapat yung barracks is prerequisite. May prerequisite na si command center. So, katulad niyan, build tayo. Tapos, dito naman, di ba, parang ganyan. Ganyan yung logic niya. So, paano ba yan gawin? Sa script, gawa tayo ng player manager para mag-track ng ating units and building. So, para mapadali, copy and paste ko na lang. So, ito yung kailangan ng mga variables. Okay. And then, sa list, need lang natin ng ito, generic. Okay, save. Then, punta tayo kay unit data. Kailangan natin ng sa building data muna tayo kasi mag-a-add tayo ng public int na population provided, and then need natin ng header para sa ating prerequisite na building. So, prerequisite, yeah. So, it means need natin ng building na ito bago natin ma-build tong data na to. So, save natin. Balik kay player manager. Tapos, unahin natin yung registration. So, sa una, kailangan natin ng add ng max population. So, si max population, ito yung total. So, instead na max, tawagin na lang siguro nating total
wag max na lang, max population na lang talaga mas maganda. Okay, then dito tayo sa ating mga methods niya. Una, kunin natin na para sa resource management. So, public na boolean has enough gold, and then amount. Tapos, public na naman na boolean para sa spend gold. And then, dito naman is if public na boolean para sa has population for unit. So, population for unit. Sabihin nito para sa is para sa to check if there is enough population. So, remove natin yan. And then, dito naman is need natin ng add max na population from buildings. Then, let's say, public na void, tapos add population. So, lagyan natin ng from building para, and then public na void naman para sa remove na population from building. So, balik ganyan yung mangyayari. And then, next is for add na current population. So, una is need natin ng registration unit, and then public naman para sa ganito. So, wait lang, balik tayo sa unit data. Wala pa pala tayo dito. So, need natin ng public int na population cost. So, so gano'n ba kalaki yung nakukonsume ng unit na to? For example, 1 lang yung pwede niyang makonsume sa population. So, balik sa player manager, balik ganyan yung mangyayari niyan. So, think hindi natin to kailangan. Just remove lang. And then, tapos niyan is for registration yan. And then, dito naman tayo sa registration ng building. So, registration for completed buildings. And then, una, need natin ng public void for just register building. So, bali ganyan yung mangyayari. So, hindi natin kailangan i-check yan. You just need to add. Then, para naman sa unregister. But, first, check natin if yung na-register na building is merong population, di ba? So, add population from building. Then, ito sa remove naman. Sa remove, di din natin kailangan. Yan lang yung kailangan natin. And then, para sa building na prerequisite. So, comment. So, building prerequisites. So, public na boolean. So, our prerequisites met. So, it means na-build na ba tong mga building na to bago ma-build yung gusto nating i-build. So, public bool has building para ma-check natin if meron ba. Then, therefore,
Instead na ganito, yan na lang. Oops. So, lagyan natin ng ganyan. And then, public na boolean para sa can build. So, I think di na natin kailangan. Wait lang Yeah, di na natin kailangan yung has building. So, just say na can build na lang. Then, ganito. So, return. Wait lang, naka-return na pala tayo dito. So, if wait lang, hindi ko na makita. So, return true. And then, if our prerequisite, malaki ata yung R. What? Ayan. Then return false. Okay. Then, wait. Need natin, dapat, kung meron siyang prerequisite, dapat naka-true, di ba? So, if you have gold, and then, has gold true, and then if you have our prerequisite are met, then return true. Then save. Okay, next is dun tayo sa ating building placement manager. So ito lang yung kailangan natin. So if we can build using can build data, then ayan, so, can build. And save natin. And then dito naman tayo sa ating base building. Need natin i-register yan. But first, need natin ng damage. So, sa take damage, madali lang. So, ganyan lang. Then, remove natin ito. Oops. And then, yeah, destroy lang natin. And, void on destroy. So, on destroy. Then, we say here na unregister natin. So, meron na ba tayo dito? Yan, need din natin siya i-remove. Tapos, player manager. Then, remove building. Okay. Then, save. Okay, then, need natin sa ating start. So, start. Tapos, player manager. Add tayo na sa population niya. And then, sa ating unit data, no, base unit. So, sa ating base unit, dapat meron kang ganito. If enemy ba siya or hindi. So, if enemy siya, then sabihin natin dito, if is enemy, then we can unregister our unit. Kasi pag na itong base unit na to na namatay, tapos ibabawas natin sa ating unregister unit. So, wag ganun.
And then next is unit spawner. So sa unit spawner, kailangan natin dito is check natin if meron tayong gold. So dito sa in-queue unit, if you have gold, so instance that spend gold, if muna pala. So if player manager dot instance that has enough gold, then data dot gold cost. When we say not enough gold to train this kind of unit. And if na naman, if our has population, then if nag-false itong dalawa na to or itong apat na to, then we can say add na tayo ng population. So, we just need to register nung name ng ating player manager. Yeah, register lang natin. So, register unit C data. Then, save natin. Okay, save. Then, close ko para mapadali. So, click natin si managers. Ay, hindi pala natin na-add. So, player, manager. Starting gold is 2,000. Wait lang. Yung command center natin, scriptable object, meron na palang 5. Sa barracks, 0. And yung prerequisite niya is command center. So, drag natin siya dyan. Okay? And then, si barracks, si command center, wala siyang prerequisite. So, bali mangyayari nito when we start this, when we start our game, so, click natin, then di natin pwede maklik si barracks. Pag click natin dito, but as you can see, wala pa, dapat merong 1 dito, di ba? And then, bakit? I think hindi siya na-register. So, need natin siya i-register. So, may error. So, yung error kasi sa ating start, instead na add population from building, wag yan. So, instead, we should register. And then, sa ating on destroy, unregistered building. So, balik ganyan yung mangyayari. Then, try natin. So, highlight. Build tayo niyan. Then, as you can see, wala tayong current population. Dapat ito na-register. But sige lang. Hindi naman kasi worker ang unang lalabas. As you can see, pwede na makapag-build si worker ng barracks kasi meron na tayong command center. So, yung challenge dito is gawa ka ng scriptable objects para sa camp. And then, ayun. But, hindi na tayo makapag-build ng maraming soldier kasi nga puno na yung population natin. So, like for example, pag nag-attack tayo, so, bali ganyan yung mangyayari. Then, atras. Atras din. Tingnan natin kung pwede ba
umatake yung okay, I think di pa ma-target yung building natin. So, fix na lang natin yan sa next video. Okay?